Isa na namang edisyon ng ating programang Tagumpay sa Buhay. Isa na naman pong matagumpay sa buhay ang ating ipipicture sa ngayon. Okay, salamat Sauro at magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga viewers ng Bicol TV. So, maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa inyong feature program. Okay po. Ma'am, sino po si Ma'am Arceglipo? Okay, so ako po ay si Arceglipo. Pinanganak sa Bulan, Sorsogon, pero lumaki kami dito sa Irusin at dito na rin ako lumaki, nag-aral ng primarya at sekundarya at nung nagkolehiyo ako sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, no, medyo matagal na rin yung panahon na yon. Mayroon po akong isang foundation, yung Integrated Rural Development Foundation. At nagsimula kami ng programa para sa mga maliliit o artisanong mangingisda dito po sa Sorsogon Bay. Ang nais po namin noon ay mabigyan ng kapasidad ang mga mangingisda na halaan ang kanilang mga rekurso sa dagat. So, yun po ay nagpa-training kami, nagsuporta din ng mga pagtatanim ng mga mangrove. Teenager pa lang ako. Nung nag-aaral ako sa Universidad ng Pilipinas, yun din yung panahon na sisikap, clamor, panawagan ang ating mga mamamayan para sa pagbabago. So marami nga kami na mga estudyante, yung kumbaga ay nagbigay din ng aming oras, panahon upang magkaroon ng isang masiglang citizens movement para sa mga reformang pampolitikal, pang-ekonomiya. Kasi noong 1980s ay medyo naghihirap ang bansa, maraming mga utang at wala tayong mga kalayaan. So yun nga, nagkaroon ng EDSA Revolution noong 1984, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng bagong administrasyon at doon nagsimula yung graduate din ako at nagkaroon ako ng pag-iisip kung saan ba ako pupunta, sa gobyerno ba? Dahil bagong graduate ako, mayroon din akong nag-apply ako sa mga ilang government agencies, natanggap naman ako, pero mayroon ding mga opportunities para sa involvement sa community through yung mga NGOs. So, gawa ng aking yung pag-iisip ko at paninindigan at the time, sabi ko mas makakatulong kung papasok ako bilang isang NGO worker. So, doon po ako. Ang naging choice ko ay mag-contribute sa pag-organisa, pagbibigay ng kapasidad, pagbibigay ng training sa mga farmers because at that time ay naghahangad din yung mga farmers na makuha yung kanilang karapatan sa lupa, yung tenurial security na sinasabi kasi at that time, di ba, mayroong kumbaga karamihan pa rin ng ating mga magsasaka hindi kanila ang lupain. Yes. Okay, yung lupang sinasaka nila. So may mga campaigns noon for agrarian reform and in 1988 na ipasa nga yung Comprehensive Agrarian Reform Program. So in a way, naging victorious din yung mga farmers. Although maraming problema pa rin yung CARP, very limited pa rin yung scope nito, but marami rin naman ang nagkaroon na ng tsansa na makuha yung kanilang mga lupa. And yung nagtayo na kami noon ng NGO na tutulong para masuportahan yung mga pagsasaka, so suporta sa credit, suporta sa mga training, paano yung sustainable agriculture. So doon nagsimula. IRDF stands for Integrated Rural Development Foundation. At nakikita namin na dapat magkakaugnay ang mga suportang ibibigay sa isang komunidad. Nagkaroon sila ng financial assistance para makabili ng mga fertilizers at seeds. Pero may problema pa rin sa ibang aspeto. Tulad halimbawa, ang paraan ng kanilang pagsasaka ay
laki ng gastos na kailangan, ang tinatawag na chemical intensive farming. So kailangan din baguhin yung sistema ng pagsasaka at doon nag-introduce kami ng ano yung kahalagahan ng mga traditional seeds versus yung mga ngayon yung mga iri seeds at saka yung mga iba pang mga ngayon bago na yung mga hybrid. Pero karamihan nun iri. So mayroon ding mga halaga itong mga traditional varieties natin dahil mas kaya nilang tumagal halimbawa sa klima ng isang lugar, mga ganun. So, bukod doon, nagbigay din kami ng mga paraan ng pagsaka na sustainable o hindi masyadong nagdedepende sa mga chemical inputs. Okay, isa rin yung problema sa environment. So, hindi lang credit, hindi lang sistema ng pagsasaka, pati yung environment, problema din. So, kaya integrated. At saka yung access sa education, sa health, ng mga nasa komunidad, kailangan din yon. So, nandun pumasok yung concept ng integrated rural development.